Quiet on the set. Bale and Soul taping, episode, trabaho. So, 3, 2, action. Bati muna, disclaimer po. Sa mga nasasabi namin dito, sariling opinyon at kwentuhan lang ng barkada. Wala po intensyong Walang intensyong makasakit ng makasakit ng kapwa. At ito po, hindi kami expert. Ito po, personal experience ang aming sinasabi. Di ba, Kuya Bob? Oo. Dahil doon, bati ka na, Kuya Bob. Good morning sa inyo. At, Good morning po mga kabalag. Paglag. Ako, medyo untog ang shot. Pasensya na sa mga tinuruan ko nung araw. Hindi na makasumo out si Kuya O. Anyway, welcome to Body and Soul. Nandito na naman po kaming tatlo. Ang topic for the day is, for today, trabaho. Isi-share namin tatlo ang aming work experience, ang aming pinapangarap, kaming tatlo, na makabalik sa working force, at ang favorite Christmas gift na nakuha namin. So, yun po. So, umpisahan ko na kay Kuya Bob. Kuya Bob, lakas ng boses ha. Tatanong ko, sagot mo. Ano ang una-una mong naging trabaho? Una kong trabaho sa SM Qmart, fast bagger, supermarket. Ano na ka? Kung saan ko nakita yung una kong girlfriend. Talaga may kasamang babae, no? Siyempre, mahal ko pa rin eh. Ganun talaga eh. Meron pang kasamang mahal ko. So, ilang taon ka doon? Gano'ng ka katagal sa SM bilang bagger? Ayun na buwan lang ako na, kontrakto lang ako doon. Contractual. So, mga unang, ano ang tawag dyan sa, meron tawag eh. Anyway, Endo, yan. Unang endo. Biskwit. Asan yung biskwit mo? Nakain mo na ba? Ito, binaon agad ang biskwit. Salamat sa iyo, Bing. Meron kaming biskwit ngayon. Ganun ba? Sa katapusan. Panlalamang yung ba? Panlalamang yan. Panlalamang ka eh. Anyway, so endo ka. Endo. Ano yung karanasan? Ayan. Ano yung iyong naging karanasan bilang bagger? Marami siya katutunan din doon eh. Marami akong artista nakita. Artista nung araw. Sino-sino? Nakita ko si Anjo. Iliana. Juliana. Bata pa yon. O bata po nga sa pero nasa Itbulaga siya eh. Mga anong panahon to? Wala pa siya sa Bulaga noon. Paano? Pero alam ko na mayroong Itbulaga. Baka hindi si Adjo. Anyway, aside kay Adjo, sino pa nakita mo? Si Debbie Miller. Kala mo yung Debbie Miller. David Miller. Maganda yun. Pero mas marami dun sa pizza. So, sa SM ka bilang bagger. Sa Makati. Endo, anim na... Bata ka pa noon. Bata pa. 19 yata, 1987 yata. 87, 88. So, yung kinikita mo doon, saan napupunta? Wala, hindi naman ako bibigyan sa akin. Sa akin Okay. lang. Sa'yo lang. Gamit mo sa sarili mo. Sa kay girlfriend. O minsan, Sino si girlfriend? Sige, pag-usapan natin yung girlfriend na yan. Sino ba yan? yung ginagong girlfriend ko doon, dating kahera sa Qmart. Dating kaya na. Tapos na gano'n. Tapos lumipat sa bangko. Lumipat sa Ang bangko. naging teller. Alam mo na ba? Yan. At tapos, Kaya lang ayaw magpaan sa akin. ay, huwag na yun. Yung mga bata nanonood, anuhan na gano'n. Di ba? So, ay ko naman, pare. Ay, di, sumusubo pa eh. Kumakain pa ng biskuit eh. Alam mo naman dito, mayroong sponsor. Sana po, si Combi, oh. Combi! O, sponsor naman dyan. Kasi, yung ating mga matatanda, siyempre, pinakain mo na breakfast. Ang follow-up, merienda. So, ako naman, okay. So, ako, bago si Paring Sol, hulihin natin siya. Ang work experience ko, again, alam niyo na yun, nagsimula ako taga-igib ng tubig ng aking tiyahin sa Tanael family, simula grade 2. Grabe, grade 2. Grade 2, nung kasi malaking bulas ako eh. Hindi na ako tumangkad eh. Dahil siguro sa pag-iigib, hindi ko kayo sinisisi doon. But I started working very early. Nagigib ako ng tubig, 3 drum sa umaga, 3 drum sa gabi.
sa hapon pagkabalik ng school. Everyday yun ba? Hanggang 4th year high school. Tapos, nagkaroon ako ng trabaho, grade 5, grade 6, saka first year high school pa. Kinuwento ko na to kay Sol. Ang trabaho ko, kinuha naman ako ng teacher ko, budigero. Every year kasi, sinusoli ang mga textbook sa public school. May inventaryo. Ini-inventarya, binibilang, yung mga sira, ibubukod mo. At bago matapos ang summer vacation, bibilangin niya ng mga anong tawag ba nun sa Department of Ministry of Education. Ministry of Education, bibilangin yan para malaman nila kung magdadagdag sila, kung may bago. Ang salansan nun by 5, pare. By 5. Tapos bibilangin niya para pagdating ng mga taga Ministry of Education, mabilis nilang bilangin. Meron yan pare nalagyan, meron malaking bodega yan sa school. Kung napapansin niyo yan sa may public school, hindi siya sa library, meron pa isang bodega yan. Nakahiwalay. Aside sa libro, nandun yung mga equipment sa may sports. Mga baseball bat, bola, basta lahat. Lahat ng, mga piko. Binibilang po yan. Ini-inventaryo yan. Taon-taon. Yun ang naging trabaho ko, summer job ko. Simula grade 5, grade 6. Kasama ko dyan si Mulong. Yung mga kabats ko, kung natatandaan nyo si Mulong, dalawa kami niyan. Si Mulong, pahali. Hindi nyo kilala yon. So, naging trabaho yun. Pero, ako lang, because of that work, parang, dun siguro nagsimula pagiging OC ko. Kasi yung teacher ko noon, nakalimutan ko na yung pangalan, pero pusang gano'n, parang teacher ko yun. Parang ito, saka ikaw. Hindi, doon ko nakita yung mga picture nila. Alma Moreno, Lorna Tolentino, Techi Albayani. Anak ni Adan, parang yung mga picture na alam niyo na, hindi ko na i-describe. Doon namulat ang aking, hindi ko na ulit sasabihin din yun. Murang katawan dahil ang mga nakikita ko, bata-bata ko, mga nakakalat yun. Doon sa kanyang opisina, mga picture ng mga sexy star. Mga sexy. La Pepsi Paloma, mga soft drinks beauty. Isa. Sarsi Manuel. Sino-sino pa, di ba? Baka Nicolas. Ano nga ba pangalan ng teacher na yun? Batanggenyo rin! Kaya niya ako nagustuhan kasi nakita niya malaking bula sa taga Bani Batangas. Yun yung una kong work experience. Susundan ko yan after medyo as Bani patanda. So doon ako numulat sa maagang trabaho. Ikaw na pare, nakapag-biscuit ka na. Pwede na ako mag-biscuit. Pwede na. Okay, kwento ka naman. Ikaw naman magkwento. Actually, ang una ko pong trabaho ay bilang liaison officer sa Pamilya Homes. Ang duty ko, dito po, nagkataon dito sa Ridgeview. Meral ko po ang aking unang assignment. Liaison officer ako ng Pamilya Homes para sa subdivision na to. Ay, tatlo to eh. Ridgeview 1, Ridgeview 2. Kaya pala dito ka bomba. Kaya Woodies. Yun po naging... Anong mga panahon to? 80s pa yun eh. Late 80s. O late 80s. Kasi graduate ako lang eh. That is from high school. College na. College na. So college ka na nag-work. College na. Okay. Baka ka mabuti. Mga bata, pag mag-iinom ng kape, tanggalin ng kutsara. Saka Batman, lagyan mo sukal. Lagyan mo sukal. Batman, haluin. Hindi, lalagyan ng sukal, haluin. Sorry. Batman, magbago ka na. Yung po mga bata, nakita nyo, best example, huwag iinom ng kape na may nakaanong kutsara. Mabubulag kayo. Ito naman. So, after college, yun yung work mo, dito na. Hindi, sana pa ako nun. Nasa Cavite pa ako nun. So, ilang years yun, David? 2 taon din. 2 taon yun. So, siyempre, papaano? Papatanda.
Pero based on that work, anong skills ang nakuha mo? Ayan. Communication skills. Communicate kasi parang sales. No? Makikipag-usap sa kliyente, Sa ta. sa customer. Customer. Doon ko na-develop yung ano ko. Interpersonal relationship skills. Doon mo nakuha. Kasi halimbawa, may-ari ng bahay. Hmm. Gusto nang mag-moving. Hmm. Minamadali niya yung pagkabit ng kuryente. Nakakausapin ko ngayon si Megal ko. Paspasan niyo yan. So, ikaw ang nakikipag-communicate for them. Pag-communicate. Hmm. So, that's good. Ako Sorry. rin sa mga Yung mga paperwork. So, doon ka natuto sa mga papeles. Documentation ang tawag dyan. Doon ka natuto. doon po. Ano pa? Tapos, o sige, balikan natin yan. So, after high school, yan yung, college, yan yung work mo. First work. O Kuya Bob, bilang bagger, ano namang work skills ang nakuha mo? Skills sa skills. Bigyan na rin ako yung admin flex. Hindi, pero anong working is anong tawag doon? Working knowledge. Knowledge, skills ang naano mo, Acquire mo. ang na develop Sa sa iyo. pagiging bagger. Yung nawala yung pagiging mahihain ko. Mahiya o mo. Nawala. Develop din yung personality ko. Personality mo, di ba? So, nakakita ko ng iba't ibang artista lang. Saka iba't ibang Artista. babae. Babae, wala. Nakita mo nga yung una mong girlfriend. Pero nakita ko yung wala kong girlfriend. Maganda. Anyway, so yun yun. No, after being a bagger, ano naging work gusto mo nun? Marami na po. Puro opisina na. Tapos yung lumipat ko sa American Noir. American Wire. Parang alam ko yun. Saan yun? Marami may bikutan. Oh. American Wire and Cable Company. Dati akong scrap monitor. Yung namumulot ng scrap sa bawat makina. Oh. Tapos na-promote ako sa technical division, sa technical clerk. Kaya lang hirap eh. Bakit? Nagbaba ako sa planta, ang init at pumunta ako sa malamig. Inubo ko para magkakasibi na ako. Kaya nagpalipat ako sa telephone section ng American Wire. American Wire. Nung mga panahon na yon, knowledge lang, yan ang mga kumikita sa communication, sa... yan ba yung kable na telepono? Yung kable, yung Copper. kaya tuwa ako sa kapet pag nakita. Copper yan. Kasi noon, ang linya noon, wala pang fiber optics. Wala akong fiber optic. Copper ng gamit. Saka Kaya noon... tinitira mo yung mga wire dito eh. Oo. Kaya Kaya pala, yun ang ano mo, skills na nakuha. Na-acquire ng skill. Oo. Tirador na ng wire. Ay, ikaw muna ulit. Balik na sa'yo agad para pag gano'n. Ikaw naman, second job. Ang second job po ay pagtatayo ng union. Ako po. Sige. Sa ano po yung Ay na ako. NGO? Development Center for Filipino Workers. So po ako natuto ng mga karpatan ng manggagawa. Kaya pala Doon ka na sumanib. naging radical. Dati pa naman, estudyante pa lang. Sila. Member na. So, ito, union na. Ang DCFW po ay nanggaling sa SPALI, San Pablo Pastor Labor Institute. Tumutulong din po sa mga stress na manggagawa. Pagpipikit, pag-arali, Sa rights, mga rights. ay paglaban ng karpatan. Mabuhay po. Mabuhay. Actually, yung presidente ng DCFW, naging ninong po sa kasal. Ni Caipe Hernandez. Pero patuloy kita. Kettle po. Awa naman. Yung mga tao humahawak ng aking kettle. Solid mo na. Na. Yes. Solim ng hype ko. Wala naman. Isolid mo na yung mga bagay na hindi sa'yo. Hindi yan sa'yo. Solid mo. Anyway, tuloy mo. Nadala lang ng ramdam. Anyway. Manggagawa. Karapatan. Mabuhay. Mabuhay. Tapos, ilang years mo ginawa yan? 2 taon din. 2 taon. Pagkatapos ko nun,
Mga ilang pa lang. Ha? Huwag na yun. Huwag na yung kwet. Huwag na yung dark story. Ikaw ay sumanib na natuluyan sa Naging member na po ako ng ano, samahan. samahan. Anyway, Sa manong partido. so okay na yan. Skits mo na yan, pare. In short, natuto ka humawak ng 45. Kasi Armalite. Yan pala. Mga bata, hindi po gayahin. Kung bugayahin yun. Anyway po, ako naman, so, kwento ko, ako ay naging pet ng mga tsahin ko, ng mga uncle ko na boy next door, munti kang maging pare, pogi pa. Anyway, tinulungan nila, dahil ako ang nag-iigib sa kanila ng tubig, may dumating na tao, naging family friend from Baling Showbiz, Josie Maniago, hello sir, Jopan. After high school, they asked this family friend na baka pwedeng tulungan ako ng makahanap ng work. Kasi nga, kailangan namin suportahan yung nanay ko. So ako po pinalad na mapasok sa tulong ni Jopay na mapasok sa isang TV production house. Nung po kasing panahon na yon, wala pang tinatawag na station produce. Ang mga television network, Channel 13, Channel 9, Channel 7, Channel 2, palang nun, Channel 4, hindi nila kayang gumawa ng sarili nilang programa. Yung pong prime time, usually hanggang news lang ang sa kanila, ang Baling station owned. After news, onwards, bago ulit mag-news, yung Baling panggabing news, yung alas 10 or alas 10 media, Iba na gumagawa. yung prime time sa gabi, binibenta po nila yung airtime. At yung boss ko po, pinalad naman ako na ang tawag sa kanila, black timer. So, kami po ang produce ng yung pong yung amo ko ang produce ng mga palabas during that time. Bumibili kami ng airtime. So, dyan po, yan, sila Chito Arceo, sila Ma'am Odette, sila Dad, maraming tao, si Bianson, si Ma'am Tess, pare, mga producers yan ng TV. Kasama dun sa may Baling grupo, yung boss ko, yung naging amo ko. Pero ang una kong naging trabaho sa kanila, messenger janitor. Hindi pa ako agad-agad sa may TV production. Na simula kami, Utility mo na. wala pa kasi kaming gamit nun eh. Wala pa kaming editing, wala pa kaming cameras. Unti-unti yun. Sinuwerte ko na I was part of that company na nagsimula sila. Kasi from Baling ground zero, Pioneer. nandun ako. Ang number sa company ID na lang, 001, siyempre, yung boss kong lalaki. 002, yung boss kong babae. Paano pag 007 ako? Pioneer. Pioneer ako. O, di ba? So, malapit ako sa mga unang tao talaga. So, messenger janitor. Ang naging skills ko naman doon, na kabisado ko buong Legazpi Village, San Jose Village, Manila. Kasi, Monday, Tuesday, billing yon. Pagkatapos noong program namin, i-bill na sa mga advertising agency. So, billing time yun, pare. Monday, Tuesday, Wednesday. Puro billing yon. Pagkatapos ko mag-bill, siyempre, bago ka magbaling billing, anong gagawin ko? Maglilinis ng opisina. Pag nalinis na, punta ka mo ng bangko. Yung mga banking need. Hi, Heidi. Subscribe ka sa akin, Heidi. Yung si Heidi naman, yun yung finance. So, sabihin niya, punta ka mo ng bangko. Di lahat ng mga bangko. After ng bangko, billing na ako, pare. Balik ako ng 12 o'clock, manananghalian yung mga amo. Yung mga black timer, pare, merong pusoy time. Pag after lunch, di kakain, magpupuso yun hanggang alas 2, alas 3. Pag nagkasarapan pa, diretso na. Pare, sila Sir Chito. So, ako, kung wala akong billing, kung wala akong collection, nandun ako sa mga boss. Taga-bili ng pagkain, taga-linis.
Eh noon, pwede pang mag-yosi sa loob eh. Ng office eh. Nakikipagsusi ka rin. Hindi ako nagipos. Hindi nga ako sugarol nung mga panahon na yun. Mga bata, wag ako gagayahin ha. So, tagalinis ng ashtray. Kasi nag-inuman na pare. Black label na. O, inuman na. Hapon. Inuman na yun pare. So, ako yung buhay nila sa may gilid nila. So, ang natutunan ko doon, kasi po ako, chismoso ko nung araw eh. Chismoso. Hanggang ngayon, hindi pare chismoso. Ako yung original na SpongeBob. Okay. Sponge ako pare. Yung kwentuhan nilang when it comes to how to deal with people. Yan, people skills. How to do sa sales, etc. Parang na-adapt ko yun, na-absorb ko. SpongeBob nga eh. Na-absorb ko yun, natutunan ko sa mga veterano. Yun nga, ulit-ulit ko, the likes of Tessie Celestino, yan. The likes of Chito Arceo, Vic Bianzon, si Dad Arceo. Si Dad Arceo po, siya po ang nagbalindala ng Wrestling Mania sa Channel 13. Siya yun. Pare, talagang mga big time lock timer. At natutunan ko, basta sila nag-uusap, how to deal with people when it comes to sales. Na-absorb ko yun, pare. Anyway, so that's me. Yun po yung aking ilang job na, marami na. Ikaw, Kuya Bob, ano yung, ito na lang, para konti na lang kasi panahon natin. Ano na lang ang yung trabahong naging masaya ka? Pause lang po tayo, pause lang po. Hello! O, take ulit. Okay. O, ang aking question, bago si Kidlat nagtatatawon ulit, ano yung naging trabaho mo na ang saya mo, na parang hindi ka nagtatrabaho, na gusto mo, Enjoy ka. na nag-i-enjoy ka? Yan. Yung nag-enjoy talaga ako sa una kong trabaho kasi doon ko nakita yung unang mahal. Babae pa rin. Doon ako naging masaya eh. Kasi kasama mo siya. Tapos parang galano lang. Siyempre, pagkatapos ng baling trabaho, maglalaro talaga kayo. Bahay-bahayan. O inahatid ko siya sa kanila. Ang layo nga ng bahay nila. Saan ang bahay? Sa Valenzuela, Aruatan. Babae. Kaya ubos yung pera. Doon napunta pera mo, hindi sa nanay tatay. Wala, hindi ka bibigay sa amin. Kasi, Pamasahe pa lang namin, yari. tapos na, merienda pa, may soft drinks pa yun, may naka-plastic. Sa tinapay. Wala ako. Hindi ko nga nag-date. Hindi mo pinapag-merienda yung girlfriend mo? Hindi, kasi layo na. Ay pare, iiwanan nga to. Pero nag-break kami, umiyak siya. Pati ako umiyak din. Hindi, alam mo, ba't umiyak yun? Sa tuwa. Sa wakas natapos. Sa wakas, natapos. Hindi, dalungkot yun dahil, kaya alam mo, Totoo, di ba? Yay! Iyak doon doon. nag-break kami, umiyak siya. Nagpa-party pa yung mga. Nagpa-party pa yun. Hindi. Nagpainom pa yun. Kaya lang parang galit sa akin yung mga kapatid. O, tinan mo. Tapos lang. Dapat lang. Di baka, inilip ko baka nag-suicide yung ate. Huwag na. Yan naman muna yung usapang suicide. Okay. Okay ka na. So yun yun. Yun yung pinakamasaya mo. Ikaw, Paring Son, ano yung pinakamasaya na parang hindi ka nagtatrabaho? After po nung DCFW, napunta na po ako sa Japan. Hindi mainit na. Trabaho po ako. Construction. Mainit na panahon. Mainit na politika. Politika. Iniikutan na ako sa bahay niya. Ngayon ba, hindi ka na-wanted? Ito na. Sige. Puntahan tayo dito. Anyway. Trabaho ko po sa Japan. Construction po. Tigapatag ng mga bundok. Tigatayo ng mga building. Doon naman po, natutunan ko yung safety. Safety sa Japan. Nagmamaneho po ako ng safety equipment. Doon ka naging masaya. Parang hindi po ako nagtatrabaho. Sa feeling ng mga kapulis. Hindi lang pa mga bin. Iba pa yung ponesa. Iba pa yung Japonesa. Kasi po, pagkatapos sa trabaho, umuwi po ako dun sa kapatid ko.
andun yung mga pamangkin ko. Nung po ako natuto mag-Nihongo salita. Ni Pongo. Nihongo. Ni Pongo. Nihongo o Nihongo. Pareho lang po yun. Hmm. Naka-3 taon din po ako sa Japan. Pagbalik ko po rito, Hmm. apply ulit. No, by the way, habang nasa Japan po ako, iniipon ko po yung sweldo ko para makabili ng bahay. Ito yung bahay na to. Kasi naranasan ko pumapaan. Ito. Ako, Tapos ng buwan, may utang ka na naman. alam na alam ko. So, happy ka doon sa Japan? Nakapilin po. Sa Libya, sa Saudi, kasi continuation yan ng pagiging safety officer mo. Pagkatapos po nung Japan, apply po uli ako. Sa Libya naman, Libya. Libya. Doon na po ako na-train bilang safety officer. Ayun. So, medyo puputulin na kita kasi ang ating panahon. Ako naman, ang naging after nun, naging janitor ako, unti-unti bumili na ng mga broadcast equipment yung boss ko. Bumili na ng editing set, bumili na ng mga camera, etc. So, nagsimula na kami. Dati kasi nag-ano kami, we just rent post-production editing house para doon namin gagawin yung mga ipapalabas namin sa may TV. And na-realize ng boss ko, masyadong mahal ang gastos, ang renta per day kasi yan, per oras, para sa mga baling studio. So, they decided na bumili na lang ng sariling gamit. Natutunan ko po yun. Natutunan ko kung paano mag-edit sa analog po, ha. Yung mga bata ngayon. Analog ba? Analog. Ang format nun, yung Umatic format, naging Betec ang format, naging DVC ang format, hanggang sa naging non-linear editing na. To make the story short po, natutunan ko lahat yun. From analog editing up to non-linear editing. Yung pong skills na yon, being an editor, naging editor ako. So from baling janitor, messenger, ginawa kong PA, ginawa kong assistant editor, naging senior editor. Yun po ang pinakang naging masayang parte nung nagtatrabaho. Kasi doon ko po nakita yung fashion. Ilan daw nga yun? I started working 16 eh. Dinaya nila edad ko eh. 16 ako nag-start doon eh, 87. So, umalis ako sa TV production 2016 sa Channel 7 na. Pero I started sa TV technically 1987. Meron lang gap yun nung ako'y nag-caregiver. Pero it's a different story kung ba't ako nag-caregiver giver dahil konti na po yung panahon, iiksiyan ko na yung kwento. So, I found my love sa work na parang hindi ako nagtatrabaho pag nag-i-edit ako ng video. Talaga pong ang saya-saya ko dyan. That is my passion. Nag-ano din kami ng mga taping kasi meron na kami mga camera. So, nire-rent yung aming camera for concerts, for taping ng mga ibang independent TV producers. At kung minsan, mga TV station, kung sila kulang sa may broadcast camera, nire-rent yung sa amin, etc. So, doon po ko expose sa broadcast media. And then sadly, yun nga, nung nagkaroon na ng na-realize ng Bali Network, naging, pinasok na nila sa may stock, yung Bali kanilang company, they have their Bali pera na, nag-produce na sila. Ang tawag doon, puro na ngayon kasi station produce ang mga palabas na nakikita natin sa television. Konti na lang, iilan na lang, sa Sunday na lang yata, merong Black Tide. Ilan na lang yan, na baling yung mga palabas pa tungkol sa health, etc. Pero karamihan ng baling prime time, noon nga pare, ang paring prime time, gabi lang. Wala naman morning, afternoon, prime time. Gabi lang. Ngayon, halos whole day, prime time na. Diba? So anyway, I got involved also into being a caregiver. Nung pong humina na kami sa may television, I decided, kasi mag-aano college yung aking panganay,
nag-decide ako na sumubok ng baling ibang work sa US, being a caregiver. It's a long story, but I ended up working as a caregiver. Wala akong training, formal training. Pero ang good thing is, mayroon sa akin nag-suggest na I look for a company or a people na pwede sa akin magbaling petition. Sinuwerte naman ako at sinuwerte pa ako yung aking nakuwang amo work sa Kaiser as a nursing supervisor. She is allowed to train people and certified. So, tinrain niya ako at sinertified niya ako bilang caregiver. May mga certification ako. Bakit ko po sinasabi yan? Ito po, bago magbalin tapos, kasi po sa napapag-usapan namin kanina, yung una naming vlog prior to this, sabi ko kay Paring Sol, Plan B. Kami ni Sol, may mga ginagawa sa mga linya ng aming trabaho ngayon. Pero sabi ko, we need to think ng Plan B for next year now. Sige, pagbigyan pa natin ito hanggang matapos tong Christmas. Pero kung meron na balik ko po, di ba? So, ang sabi ko sa kanya, maghanap ako ng work as a caregiver. So, ako po, nananawagan sa inyo, kung if you need sa family nyo, or if you know a friend na might need a caregiver na baling lalaki, I have work experience sa US, 3 years. I have a certification sa US. Available po ako. Pero Monday to Friday. Kasi po, dinededicate ko naman yung 2 days para kay Sol. Gagawa na lang kami ng sistema dito sa bahay, kasatuloy ni Kuya Bob, para tuloy-tuloy ang aking responsibilidad sa kanya, ang aking pagtulong sa kanya. And at the same time, kumita naman po ako kasi may mga personal akong pangangailangan na hindi ko naman pwedeng iasa lahat kay Sol. So, yun po. If you need a caregiver, nandito po ako. Just leave a message sa YouTube channel ko na. Si Kuya Bob din naman, gusto namin maging productive. O ikaw, Kuya Bob, anong wish mong work? Manawagan ka. Manawagan ka na. Taga-puto lang halaman. Pero si Bob po, isa lang ang kanyang wish. Maging toro. Torero. Huwag na. Ikaw. Masyado na ako matanda para doon. Hindi! Ang wish mo lang, babae ang abot, sexy at maganda. Pwede rin. May torero nga. Diyan, wish ko talaga makauwi sa Pampanga. Trabaho usapan trabaho. Hindi. Ito na lang. Ikaw pare. Kung makakalakad ka, anong work? Ang work ko po, Kung makakalakad ka na, tutuloy ko po yung work sa Singapore. Technical superintendent sa barko. yun. Bigat na. Mabigat. Kasi may amo po ako dun. Indiano siya. Pero nakabase ako. Actually, kung di ako na-stroke, Nandun ka na. ako eh. Mga So- plano na yun. Masyado pong maiksi itong dahil nga po very raw and walang editing itong ginagawa namin. So, anyway, ito po, lang to, personal opinion ko. Sana po ang ating gobyerno mag-start sa pinakamababang organization, which is barangay, hanggang sa LGU, hanggang sa may national. Sana po matulungan nyo yung mga tulad namin mahanapan pa rin ng trabaho. Panawagan ko naman sa mga private company, buksan nyo ang inyong mga kumpanya sa mga mababang trabaho, sa mga may edad na. Ang hirap kasi, maghahanap ka ng trabaho, you are qualified, pero merong age limit, overage na. Paano pag BWD? Yung pa isa. So, buksan nyo po ang inyong opisina, ang inyong kumpanya. Yun naman mga LGU. Yung mga national, kaysa naman puro pagnanakaw ang gawin nyo. Mag-isip kayo ng mga programa na aside na, ano yung kanina? Yung mga nagwawalis. Tupad. Hindi yun eh. Hindi na. Magwawalis. Yung mas malalim na talagang trabaho. Kasi po,
ulitin ko, yung po generation namin, Generation X. Ano ba ako? Taga-sisid. Bob. Taga-sisid. Puro kalokohan. Hindi. Patapusin mo ako, nananawagan ako eh. Na mag-isip kayo ng programa na maging productive. Ayan. Aside sa kikita, maging productive yung mga may edad na. Kasi po, mahirap matenga, hindi po kami tatambay sa bahay lang. Hindi po namin gusto yun. Gusto namin meron kaming ginagawa. Tulungan nyo kami mag... Butante rin po kami. Butante rin kami. Tulungan nyo. At ayaw namin nang hihingi. Tama. Ayaw namin nang hihingi. Ayaw namin yung ayuda. Trabaho. Gusto namin kumita. Isip kayo, mga matatalino kayo. Ang gagaling nyo magnakaw, di ba? Mga lekat kayo. So, mag-isip naman kayo nung ikakaunlad ng mga, hindi lang bata, hindi lang may skills. Paano naman kami na mayroong edad na pwede pa? Di ba, pare? Paano naman kami? Doon naman sa mga private company, tulungan nyo kami. Oh, Ramon Ang! Oh, sino pa yung isa? Yung po sa dyan, di ba? Henry C. Jr. Henry C. Jr. Big Boy, MVP. Di ba? Sino yun? Sa may Panis Soler. Basta, yung mga mahiyaman. Isipan nyo rin kami ng trabaho. Hindi yung millennials lang, Gen Z lang. Paano Generation Newly X? grad. Ha? Newly grad. Oh, newly grad. Yun ang mga in-demand eh. Merong alam sa computer. Tulungan nyo kami. We need work. At hindi, ayaw namin ng palimos. Tama. Ayaw namin ng awa. Gusto namin trabaho. Hayaan yung wag labasan ha. Gusto namin lumabas ang pawis namin. Pawisan kami. Pagpawisan namin, paghirapan namin, yung kikitain namin. Saka mailabas yung mga talent. Mailabas yung talent na may mga skills kami. Kaso nga lang natatabunan. Bakit? Dahil sa edad, dahil sa... Tulungan nyo kami, pare. Diba? Tulungan nyo kami, mga men. Mga men. Ako, ang pinakamahusay ngayon na mag-isip, pare, sa San Miguel Corporation. Diba? Sino nga to? Sino nga ulit? Kakasabi ko lang pa. Ramon Ang. RSA. Ayan. RSA. Bossing. Isipan nyo kami ng work. Malakas pa kami. Ayaw naming tumambay. Ayaw naming manghingi. Ayaw naming walang gawin. Isipan nyo kami. Panawagan po yan. Okay? Yung ano, marami silang ano eh. Corporate social. Yes, yes. Ayaw namin manghingi. Lalo sa anak. Ayaw namin manghingi. Lalo sa apo. Ayaw namin manghingi. Ayaw namin yan. Lalo sa asawa. Lalo na. Gusto namin kumilos din kami. Diba? Yun po. Dahil po dyan, happy thoughts na. Yun na lang. Meron tayo portion na happy thoughts. Ngayon lang pumasok sa ulo ko. Ito, happy thoughts na. Yun yung ending namin lagi. Happy thoughts na. Best Christmas gift. Nalako mo. Yung album ni Regine Velasquez, nabigyan namin. Wow. Hanggang ngayon, Ano sa'yo. pa yan? Wow. Ikaw. Short na. Mitsubishi. Basta sasakyan. Sasakyan. Ba? Sasakyan. Galing sa mga kasama ko. Ako, ang best Christmas ko. My first Christmas with my wife and Arian. That's the best Christmas for me. At yung mga sumunod pa. Nakasama sila. So, dun po natatapos ang aming programa ngayon. So, yun po. RSA, MVP, diba? Big Boy, Sir Maring Big Boy. Trabaho po para sa amin. Tulungan niyo po kami. Okay? So, dahil po dyan po nagtatapos ang aming programa ngayon na Body and Soul. So, we will see you. Take two. We will see you later, not soon. Masaya na. Okay, take two. Lights, camera.
Mga kabady, mga kasol, we will see you Later, not Later. soon. not soon. Bye.